ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pipiliin mo bang magtapat ng pag-ibig mo sa best friend mo na posibleng mawala siya sa'yo? O titiisin na itago mo na lamang ba ito habang buhay para ma-save ang friendship ninyo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga loyal kabarangay. Ako po si Tristan, 30 years old at nagtatrabaho bilang isang high school teacher sa isang pribadong paaralan dito sa amin sa Antipolo. Sa totoo lang po ay ngayong quarantine ko lang nadiskubre ang inyong programa dahil ilang taon din po akong nasubsob sa trabaho at mga church activities at wala ko halos panahon na makapakinig ng radyo. Pero nang nasimulan ko pong marinig ang inyong programa ay agad po akong na-addict sa pakikinig. Lalo na po kapag usapin ng relasyon at pag-ibig ang usapan ay damang-dama ko po, Papa Dudut. At ngayong marami na nga pong oras para makapagmuni-muni ay nanumbalik tuloy sa akin ang mga alaala ng aking one great love, si Mira. Dito ko po na-realize na hindi po pala ako tuluyang nakaka-move on sa kanya. At sana sa pag-share ko ng aking karanasan sa inyo at sa ating mga kabarangay at makatulong po ito sa pagpawi ng lungkot sa puso ko. Best friend ko po si Mira, Papa Dudut. Nagkakilala po kami halos isang dekada nang nakakaraan nang ako po ay naging active sa church namin at naging miyembro ng choir. Hurting po kasi ako noon, Papa Dudut. Kakagaling ko lamang kasi sa isang breakup sa first girlfriend ko na si Ria for 3 years. Pinagpalit po kasi ako ni Ria sa ibang lalaki, Papa Dudut. Pinagpalit niya ako sa mas gwapo, mas mayaman at mas bad boy. May pagka-nerd po kasi ako at simpleng tao lamang at mga gusto sa buhay. In short ay boring. Kaya naman po nang ako'y hiniwalayan ni Ria ay pakiramdam ko'y napakababa kong tao. Sa isip ko ay ginawa ko naman ang lahat, naging loyal ako, naging mabait, naging mapag-alaga sa kanya, pero bakit pinagpalit pa rin ako sa iba? Sana na lang pala ay naging playboy na lamang ako o naging maporma. Kung yun lang naman pala ang makapagpapaligaya sa kanya. Dahil yung pagiging matino kong lalaki ay parang nakasama pa pala, Papa Dudut. Mga ilang linggo din po akong na-depress noon at ang tangi lamang pong nakatulong sa akin ay nang hinikayat ako ng nanay ko na magsimba at umattend ng mga activities sa church. Doon na lang daw po ako maghanap ng magiging girlfriend dahil siguradong doon ang makukuha ko ay matino at parang nagdilang anghel nga po si Mama. Dahil sa simbahang yun ko, nakilala si Mira. Kumusta naman yung first day mo dito sa music ministry? Okay naman po. Nag-enjoy ako sa practice. Naku, ano ka ba? Huwag mo na akong ipo. Ilang taon ka na ba? 20. O tingnan mo, 21 lang kaya ako. Isang taon lang yung tanda ko sa'yo, no? Ay, sorry. Magalang lang. Sus, dito, tropa-tropa lang tayong lahat. Hindi mo na kailangan maging masyadong formal. Just relax. Okay, sige. Saan ka pa uuwi ngayon? Malapit lang ako dito. Lalakarin ko nga lang eh. Mabuti naman pala hindi ka nababiyahe. At kapag absent ka sa practice, madali naming ma-check kung tinatamad ka lang pumunta. Joke! Uy, hindi. Sobrang enjoy ako. Actually, nung high school ako, kasali na rin naman ako sa school choir. Pero nung nag-college, ayun, medyo naisantabi ko yung pagkanta. Tapos ngayon, masaya ako na nakabalik na ulit ako sa choir at nagsiserve pa ngayon kay Lord. Nakabalik na sa tamang landas. Good! Good! Welcome home!
Actually, kaming lahat dito halos magbabarkada na. At masaya rin kami na nadagdagan na naman kami. By the way, sa Sabado nga nagbabalak sila na manood ng sine. Dali, sama ka na. Kung may girlfriend ka, isama mo na rin siya. Doon na kayo mag-date. Wala. Wala na akong girlfriend. Wala na? Kahihiwalay niyo lang? Oo. 2 months ago. Ay, naku. Sorry. Hindi, okay lang. Medyo nakaka-move on na rin naman ako. Actually, first time nga ngayon na hindi ko siya naisip dahil excited ako sa choir practice. Naku, sorry. Kasalanan ko. Naalala mo tuloy. Sobrang kadaldalan ko. Hindi. Okay nga lang talaga. Promise. Kapit lang, friend. And huwag mong madaliin. God will heal all things in His time. Thank you. Ay, sandali. Hello? Hi, love! O sige, palabas na ako. Gusto mo na sumabay sa amin, Tristan? Daan ka na namin ng boyfriend ko kung malapit ka lang naman dito. Okay, sige. Papadudot maganda po si Mira, mabait pala kaibigan, siyang head ng music ministry sa church namin. In short, hindi mahirap mahalin. Kaya naman po simula pa lamang ay naging crush ko na agad siya. Pero dahil nga may boyfriend siya, ay naisip ko na po agad na hindi na po pwede. At the same time ay medyo healing pa rin po ako noon sa ex-girlfriend ko. Kaya hindi po ako naghahanap agad ng girlfriend at hindi ako nagmamadaling pumasok agad sa isang relasyon. Sa paglipas ng mga taon ay naging close po kaming dalawa, Papa Dudut. At masasabi kong parang naging mag-best friends na nga kami. Yung iba po kasi sa choir ay mga nagsipag-asawa na rin. O kung hindi man ay nag-abroad na. Kaya iilan na lamang din po kaming natira sa grupo. At dahil naging close kami ni Mira ay kadalasang imbitado na namin ang isa't isa kapag may mga family gatherings at dahil may boyfriend siya. Si Norman ay sinasama na rin niya, Papa Dudut. At marami na rin pong pagkakataon na lumalabas kaming tatlo. Naging close na rin po ako kahit papaano kay Norman pero mas kami pong dalawa ni Mira ang naging close. Kapag may problema po si Mira sa relasyon nila ay sa akin siya naglalabas ng sama ng loob. Kaya habang tumatagal po ay hindi ko na rin po naiiwasan na nafo-fall na ako ng tuluyan sa kanya, Papa Dudut. Mira! Bakit? Halika, pasok ka sa loob. Sorry kung bigla akong sumugod dito, ha? Wala kasi akong matakbuhan. Anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Norman? Tristan! Nag-break na kami ni Norman. Ha? Bakit? Nahuli ko kasi siya. Nahuli na ano? Yung Gina na pinaghihinalaan ko na palaging nakalike sa mga post niya. Ka-text nga talaga niya. Ano? So kalandian niya? Oo. Paano mo nahuli? May nasend kasi siya sa aking message nung isang araw. Tapos nabasa ko sa phone ko yung preview. Ang sabi niya sa message, anong movie papanoorin natin? Kinutuban na ako na nagkamali siya ng send. Kaya pinabayaan ko lang muna ng ilang minuto. Tapos nang inopen ko yung message niya, nakita ko na ni-remove na niya. Tapos tinanong ko siya kung ano yung sinend niyang message. Ang sabi niya nagkamali lang daw siya ng send. May binibili daw siya kasing parts ng computer sa online seller. Hala, sinungaling. Tapos pinalampas ko lang. Nung nagkita kami kanina, sinubukan kong hulihin siya.
Nagkunwari akong na-empty bat na yung cellphone ko. Kaya nanghiram ako sa kanya ng phone dahil may kailangan akong i-text. Tapos doon na siya namutla. Ayaw niyang ipahiram. Tinanong ko siya kung bakit ayaw niya. Sabi niya wala daw siyang load. Sabi ko connect na lang sa wifi kasi meron naman doon sa restaurant. Sabi ko kailangan ko lang tawagan yung boss ko. Gamitin ko lang yung messenger niya. Mas lalo siyang umalma. Tapos doon ako may nag-away ng husto. Oo nga naman. Kung wala talaga siyang tinatago, bakit ayaw niyang ipahiram sa'yo? Yan nga eh. Tapos yun, diniretso ko na siya at sinabi ko na huli ko siya na wrong send sa akin nung isang araw. Tinanong ko siya kung sino yung kalandian niya, kung si Gina ba. Mas lalo siyang nainis. Doon na ako nakipaghiwalay sa kanya. Sorry to hear that, Mira. Pero tama yung ginawa mo. Blessing yan na nahuli mo siya. At tama rin na hindi ka nagbulag-bulagan at kinompronta mo siya. Pangatlong beses na niyang ginawa to sa'yo, Mira. It's good na natauhan ka na. Sobrang sakit, Tristan. Sinubukan kong mag-work yung relationship namin. Hindi ako napagod na ipagdasal na magbago siya. Pero bakit ganun? Parang hindi naririnig ng Diyos sa mga dasal ko. Mira, nasa Panginoon ang awa, pero nasa tao ang gawa. Yung ikaw na mismo nakahuli, yung nagkamali siya ng send, hindi ba sign na yan ng Diyos? Marami nang binibigay na sign sa'yo ang Diyos dati na makipaghiwalay ka na kay Norman, pero hindi mo pinapakinggan. Ang sakit, Tristan. Sobrang sakit. 8 years na kami ni Norman. Nag-uusap na nga kami ng kasal eh. Huwag mong panghinayangan ng panahon, Mira. Kasi kung noon ka pa nakipaghiwalay sa kanya, di dapat hindi ka rin ganyang katagal nagsakripisyo. Kaya ngayon, Mira, parang awa mo na. Panindigan mo na yung desisyon mong makipaghiwalay. Magkaroon ka na ng lakas ng loob na iwanan siya. Sa totoo lang po, Papa Dudut, sa loob ng mahabang panahon ay nahati po ang sarili ko sa pagiging isang mabuting kaibigan kay Mira at ang pagiging in love ko sa kanya. May bahagi sa akin na gusto ko nang makipaghiwalay talaga si Mira kay Norman. Pero hindi ko naman po siya masusuga ng husto na gawin yon. Dahil bilang isang kaibigan naman ay hangad ko lamang ang mapabuti at sumaya si Mira. Isa pa po ay medyo nagigilty ako dahil kung sakasakali ay magmumuka akong abangers sa kanya. Kaya naman sinubukan ko po talaga na magpigil ng tuluyang ma-inlove sa kanya kahit na hirap na po ako. The thing po kasi, Papa Dudut, nang tumagal ang friendship namin ni Mira ay naging sobrang close na po kami na may mga pagkakataon na parang magkarelasyon na kami kung umasta. Lalo na noong panahon na na-assign si Norman sa abroad at nag-LDR sila. Nang mga panahon na yon ay madalas kaming lumabas ng kami lamang at palagi nga po kaming napagkakamalang magkarelasyon. Nang mga panahong yon ay may mga pagkakataon na pinapakiramdaman ko si Mira kung meron ba siyang nararamdaman sa akin na higit pa sa kaibigan at masasabi ko pong may mga oras nga na naiisip ko na baka may pag-asa ako sa kanya pero agad ko rin pong binabaon yon dahil ayaw kong makasira ng relasyon lalo pat nangyari na sa akin yon. At dahil din po tuluyan na nga rin akong na-fall kay Mira ay hindi na rin po ako nagkaroon pa ng ibang girlfriend, Papa Dudut. Yung makasama ko lamang siya, kahit pa kaibigan lang ang trato niya sa akin, para sa akin ay nagiging sapat na yon ng mga panahong magkasama kami at masayang dalawa, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas po ang 2 buwan na napanindigan ni Mira ang kanyang pakikipaghiwalay kay Norman Papadudut. Matapos po kasi ng pag-uusap namin ni Mira ay nagkulong siya sa bahay nila ng halos 2 linggo. Talagang apektado po siya sa nangyari, maski po ako ay hindi niya kinakausap ng mga panahong yon. 8 years nga naman po silang naging magkarelasyon ni Norman. Lahat ng tao akala ay sa simbahan ang tuloy nila. Ang hindi alam ng mga kamag-anak at ng ibang mga kaibigan ni Mira ay matagal na rin po silang nagkakaproblema ni Norman. Dinadaan niya lamang sa tiyaga at sa panghihinayang. Pinabayaan ko lamang po si Mira na mag-heal on her own, Papadudut. Dumaan din ako dati sa pinagdaanan niya at alam kong may mga panahon talagang kailangan ng tao na mapag-isa. And eventually naman po ay tinawagan akong muli ni Mira at unti-unti niya na rin pong sinubukan na bumalik sa normal na buhay niya. Pero matapos nga po ng 2 buwan mula ng kanilang paghihiwalay ay muling nagparamdam si Norman sa kanya. Gusto daw pong makipagbalikan. At itong si Mira naman ay marupok. Bumigay din at pumayag na bigyan pa ulit ng isa pang chance si Norman. At ang hindi ko po inakala, Papadudut, ayun na pala ang simula ng tuluyang pagkawala sa akin ni Mira. Tristan, meron akong problema. Hay, ano? Nag-away na naman kayo ni Norman? Hindi, Anong problema? Tristan. Buntis ako. Ha? Tristan, naguguluhan ako. Alam na ni Norman? Hindi pa. Ilang buwan na? 2 months na akong delayed. Nag-test ako kanina. Positive. Nabuntis ka bago kayo maghiwalay? Oo. Well, at least, 'di ba? Nagkabalikan na kayo ni Norman. And 'di ba, nagbabalak na rin naman kayong magpakasal? Oo. Pero ewan ko, naguguluhan ako, Tristan. Kung kailan nabuntis ako at kung kailan nagkabalikan na kami, doon naman ako hindi naging sigurado kung siya ba yung tamang lalaki para sa akin. I feel so trapped. Kung hindi ka pa sigurado kay Norman, siguro mas makakabuti kung pag-isipan mo muna ng husto bago ka magpakasal. Pero paano yun, Tristan? Hindi naman ako pwedeng hindi rin magpakasal sa kanya. Ayokong lumaki ang bata na walang ama. Pero mahirap din na lumaki yung bata na palagi nag-aaway ang mga magulang niya. Siguro naman magbabago na rin si Norman at Titino kapag kasal na kami. Mira, ilang beses mo na bang binigyan ng pagkakataon si Norman? Siguro ang mas mahalagang dapat mong matukoy ngayon ay kung talagang mahal mo pa siya. Ewan ko, Tristan. Naguguluhan ako. Nahihirapan na akong malaman kung nakipagbalikan ba ako kay Norman dahil mahal ko siya o dahil natatakot lang akong mag-isa. Mira, hindi ka naman nag-iisa eh. Andiyan ang pamilya mo. May mga kaibigan ka. At saka, andito ako. Alam ko, Tristan. Kaya nga naguguluhan ako eh. Anong ibig mong sabihin? Wala, sorry. Ewan ko, magulo yung utak ko ngayon. Sige Tristan, uwi na muna ako. Mira, please, pag-isipan mo ng mabuti. Para pong pinagsakloban ako ng langit nang marinig kong nabuntis ni Norman si Mira, Papadudut. Doon ko na po naisip na eto na, sinampal na ako ng katotohanan. Hindi akin si Mira at kahit pa paniwalain ko ang sarili ko na sapat nang magkaibigan kami ay hindi ko kaya.
Hindi ko na po kayang magsinungaling sa sarili ko, Papa Dudut. Mahal ko si Mira at siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Gayon pa man ay hindi pa rin ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtapat sa kanya. Naroon pa rin ang bahagi ng sarili ko na nangangamba na kapag nagtapat na ako sa kanya, nang tunay kong nararamdaman ay magbago na rin siya sa akin. At alam ko rin naman na yon ang tiyak na mangyayari. Ang lumayo siya para maiwasang masaktan niya ako. At dahil naging magulo rin po ang isipan ko ay lumayo muna ako pansamantala kay Mira, Papa Dudut. Sinubukan kung kaya ko bang wala siya sa buhay ko. At kung mawawala ang nararamdaman ko sa kanya kapag nagpakalayo muna ako. Nag-leave ako sa trabaho at pumunta muna sa mga kamag-anak ko sa probinsya at doon muna namalagi ng 2 linggo. Ang sinabi kong dahilan kay Mira ay mag-a-attend ako ng reunion. Kahit na ang katotohanan ay magmumuni-muni ako. At pagbalik ko ay nakapag-desisyon si Mira, Papa Dudut. Kumusta yung reunion nyo? Okay naman, masaya. Noon lang kasi ako ulit nakauwi sa probinsya eh. Pasensya ka na pala ah. Hindi ko nasasagot yung mga tawag mo. At minsan pati text at messages mo. Mahina kasi ang signal doon eh. Okay lang. Ikaw, kumusta naman? Kumusta naman kayo? Tristan, pumayag na akong magpakasal kay Norman. Ha? Congrats! Congrats sa inyo. Bakit parang malungkot ka? Oh, hindi. Kinakabahan lang. Siyempre, bagong yugto na yun ng buhay namin eh. Oo. Normal naman yan. Kailan nyo balak magpakasal? Sabi ng mga magulang ko, sana daw sa lalong madaling panahon. Bago man lang daw sana lumaki yung tiyan ko. Ha? Magmamadali kayo dahil lang doon? Tama din naman sina mama eh. Mira, 28 ka na. Wala ka nang dapat ikahiya kung nabuntis ka man bago magpakasal. Yun na nga eh, 28 na ako. Tristan, 8 years na kami ni Norman. Ang tanda ko na para maging disgrasyada. At mas lalong nakakahiya na kung kailan nabuntis ako, saka pa ako makikipaghiwalay kay Norman. So gusto mo nang makipaghiwalay kay Norman? Hindi, ang sinasabi ko lang, buntis na rin naman na ako. Ituloy-tuloy ko na. Magpapakasal na ako. Kahit na hindi ka pa sigurado sa kanya? Sigurado na ako sa kanya. Ha? Sa mga lumalabas sa bibig mo at kinikilos mo, malinaw na hindi ka pa sigurado kay Norman, Mira. Anong gusto mong gawin ko? Makipaghiwalay ako sa kanya. Maging single mother ako. Ang gusto ko magpakasal ka kay Norman kung mahal mo pa siya. Tristan, hindi na lang tungkol to sa pagmamahal eh. Hindi na mahalaga kung mahal ko pa siya o hindi. Lumampas na kami sa estadong ganun. Ito ang nararapat na gawin. Ito yung praktikal na gawin. Mira, ilang beses mo na bang sinasabi yan sa loob ng 8 taon yung samahan ni Norman? Mula noon hanggang ngayon, sinasabotahe mo ang sarili mo dahil takot ka. Bakit ikaw? Hindi ka ba takot? Ano? Wala nang patutunguhan tong usapan natin, Tristan. Nakapagdesisyon na rin ako. Magpapakasal ako kay Norman. Hindi ko po alam, Papa Dudut, kung ang rason ng mga matatalinhagang tanong sa akin ni Mira ay kung hinihintay niya lamang ba akong magtapat sa kanya ng nararamdaman ko. Pero sa bawat pagkakataon na nakakaramdam ako ng sabihin ko na sa kanya ang tunay kong nararamdaman ay pinapangunahan po ako ng pangamba. Na baka asyomero lamang ako o baka awayin niya ako. Dahil nararamdaman niya rin na may gusto ako sa kanya at sa loob ng mahabang panahon ay parang niloko ko lamang siya at pinapaniwala na pakikipagkaibigan lamang ang habol ko sa kanya. At nanalo na nga po sa akin ang pangamba at takot. Ang maging playing safe na rin na kagaya niya.
Nagdesisyon ako na itago ang nararamdaman ko sa kanya at panindigan ang maging kaibigan lamang niya kahit na habang buhay pa akong magdusa, Papa Dudut. Sa isip-isip ko ay mas mabuti na yon ang magpanggap na kaibigan lamang ang nararamdaman ko sa kanya kaysa naman mawala siya ng tuluyan sa buhay ko. Ipinagpanalangin ko na lamang po na sana ay makayanan ko at makamove on din ako sa kanya at matutunan na rin na magmahal ng iba kapag kasal na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At nang lumipas sa mga araw, mga linggo ay nagpanggap ako na ayos lamang ako. Pinanatili ko ang pagpapanggap kay Mira na hindi ako apektado, na masaya ako para sa kanya. Kahit gabi-gabi na lamang ay umiiyak ako. At mas tumindi pa po ang kalungkutan, pait at sakit na nararamdaman ko na ngayain niya ako na maging bridegroom sa kasal niya. Habang papalapit po ang araw ng kasal ni Mira ay patindi po ng patindi ang sakit sa puso ko. At patindi rin ang patindi ang bugso ng damdamin ko na umami na sa kanya, Papa Dudut. Naitaya ang lahat. Malaman lang kung may pag-asa ba ako sa kanya habang hindi pa huli ang lahat. At nang tumagal ay maski po ang nanay ko ay napapansin na rin ang pagiging matamlay at distracted ko sa pagtatrabaho. Kaya't isang araw ay kinausap niya rin ako ng masinsinan, Papa Dudut. Bakit po, Ma? Pwede ba tayong mag-usap? Sige po. Sandali lang po. Anak, hindi ka na naman sumabay sa pagkain. Oh, umiiyak ka ba? Hindi po, Ma. Ano po, na-allergy lang ako sa alikabok. Di ko pa po kasi nalilinis ang kwarto ko. Sinisipon po ako. Anak, ilang linggo ka ng ganyan. Kadalasan, puyat ka rin. Palaging may lagnat. May pinagdadaanan ka ba? Wala po, Ma. Umamin ka na sa akin. May kinalaman ba yan sa pagpapakasal ni Mira? Wala po. Bakit nyo naman naisip yun? Tristan, kahit gaano pa katanda ang anak, ang ina hindi yan nawawala ng kutob sa pinagdaraanan ng anak niya. Kaya yung mga tukso-tukso ko sa'yo kay Mira, hindi lang dahil gusto ko siya sana para sa'yo. Binibiro kita dahil alam kong may gusto ka sa kanya. Hindi po, Ma. Ay, tama na. Hindi nga. Kasi parang hindi mo lang siya gusto eh. Kundi mahal mo siya. Ay, itong anak kong ito, oo. Sige na, sige na. Sige lang, iiyak mo lang yan. Ma, hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko si Mira. Natatakot ako na mawala siya sa akin, Ma. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya? Tinanggap mo pa yung pagiging bridegroom sa kasal niya. Masokista ka rin eh, ano? Gusto ko po kasi na nandun din ako sa oras ng kasal niya. Ang tanong, kaya mo ba? Baka mamaya, habang ikinakasal yan si Mira doon, doon ka pa magkalakas ng loob na ipatigil yung kasal. Wag ganun anak ha, hindi maganda yon. Ma, hindi ko na po alam ang dapat kong gawin. Anak, ito lang ang sa akin ha. Sa tingin ko, dapat sabihin mo na yan sa kanya. Dapat nga noon mo pa yan ipinagtapat sa kanya Paano kung magalit siya? Paano kung layuan niya ako? Paano kung mandiri siya sa akin dahil after all these years,
pinapaniwala ko sa kanya na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Kaya balak mo na habang buhay na maging ganong kayo? Abay Tristan, magtapat ka na kay Mira. At kung ano man yung maging desisyon niya, tatanggapin mo dapat yon. Ang mahalaga, mapalaya mo na ang sarili mo. Pero ma, ikakasal na siya sa 1 linggo. Kaya nga dapat huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Pakiramdam ko po ay nakahinga ko ng husto matapos naming mag-usap ni Mama. Sa loob po kasi ng maraming taon ay wala akong nasabihan ng nararamdaman ko kay Mira. Sino pa nga naman ba ang pagsasabihan ko tungkol sa nararamdaman ko? Kung ang taong pinakamalapit at pinagkakatiwalaan ko ang siyang mismong pinipigilan kong mahalin. Matapos nga po naming mag-usap ni Mama Papa Dudut ay doon po ako nagkaroon ng kaunting liwanag at lakas ng loob na magtapat kay Mira bago pa mahuli ang lahat. Naging mahirap pong humanap ng oras na bakante kay Mira dahil ilang araw na lamang po ang nalalabi bago siya ay kasal. Pero nang sinabi ko po na magbaback out ako bilang bride's groom niya ay doon na po naalarma si Mira at kinancel niya po ang dapat niyang pupuntahan. At nakipagkita po siya sa akin sa park sa may simbahan, kung saan ay madalas din kaming tumambay matapos ng aming choir practice, Papa Dudut. Mira. Tristan, bakit ka magbaback out? Mira, sa tingin ko alam mo naman ang dahilan. Tristan, hindi ko alam. At bakit ngayon mo lang to sasabihin sa akin? Ilang araw bago ako ikasal. Sorry Mira, hindi ko sinasadya na dumagdag pa sa mga problema. Lalo pat alam ko na busy at stressed ka na. Ano ngang problema, Tristan? Mira, hindi ko kaya eh. Hindi mo kayang ano? Mira, please. Huwag ka naman magalit sa akin. Diretsuhin mo na nga kasi ako. Bakit ayaw mong pumunta sa kasal ko? Sige. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sige, pupunta na ako sa kasal nyo. Oh my gosh, Tristan. Ano ka ba naman? Sorry kung nakagulo ako. Kalimutan mo na to. Tristan, ikakasal na ako't lahat. Ganyan ka pa rin? Anong ibig mong sabihin? Ganyan, takot. Takot kang umamin. Takot kang masaktan. I'm sorry. Alam mo Tristan, nakakatawa lang kasi. Tama ka. Matagal ko na ring nararamdaman na may gusto ka sa akin. Pero sa 8 taon ng pagkakaibigan natin, at sa dinami-rami ng pagkakataon mo na magtapat sa akin, duwag ka. Kahit ilang beses na kita binigyan ng pagkakataon, tinulungan na umamin sa akin, hindi mo pa rin ginagawa. Mahal kita, Mira. Ayan, nasabi ko na. Alam mong malungkot, Tristan? Maraming beses na rin akong nahulog sa'yo eh. Pero pareho tayong duwag. At itong huli, nung nakipaghiwalay ako kay Norman, ang dami kong binigay na pagkakataon sa iyong umamin. Pero wala ka pa rin ginawa. Natakot ka pa rin. Kaya doon ko na-realize na di mo talaga ako mahal. Mira, mahal na mahal kita. Kung alam mo lang kung ilang gabi na akong iyak ng iyak. Tristan, hindi naman nasusukat sa pag-iyak-iyak yung pagmamahal eh. Nasusukat yan sa ginagawa. At wala kang ginawa. Kung talagang mahal mo ko, dapat nagkaroon ka ng lakas ng loob. Dapat pinaglaban mo yung nararamdaman mo. At si Norman, kaya ka ba niyang ipaglaban? Siya ba ang tamang lalaki para sa'yo kahit na ilang beses kanyang niloko at sinaktan? Tristan, nakapagdesisyon na ako. Nakapagdesisyon ka na magpapakasal ka sa kanya kahit hindi mo na siya mahal? Mahal ko si Norman. Alam mong hindi mo na mahal si Norman, Mira. Mira, please. Itigil mo ang kasal nyo. Sumama ka na sa akin. Tayo na lang.
At hindi rin kita mahal, Tristan. Ano? Kung nagkagusto man ako sa'yo noon, wala na yon. Kung nagkaroon man ng pag-asa na maging tayo, huli na. Mira, please. Tama. Mas mabuti nga siguro wag ka nang pumunta sa kasal ko. At magtapos na dito yung pagkakaibigan natin. Iniwan po ako ni Mira na humahagulhol sa likod ng simbahan, Papa Dudut. Gusto ko man siyang habulin, magmakaawa, lumuhod at makiusap na bumalik siya at bigyan niya ako ng pagkakataon ay hindi ko ginawa. Maske sa puntong yon ay naduwag pa rin ako, Papa Dudut. At sobrang nagalit po ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ay napakahina kong tao. Yun na rin po ang huling beses na nagkita kami ni Mira. Matapos po noon ay tinanggal na rin agad ni Mira sa social media accounts niya ang pagkakaibigan namin. At nalaman ko na lamang po sa mga common friends namin na natuloy ang kasal nila. At naging usap-usapan din po ang biglaang pagkawala ko sa kasal nila. At kahit na naging chismis na nga po na may gusto ako kay Mira at kinaawaan ng mga kakilala at common friends namin, kahit na sigurado po akong nakarating na rin yon kay Norman, ay hindi ko na lamang po yon pinansin. Sinubukan ko na lamang pong mabuhay ng tahimik na malayo sa kanila at kay Mira. At ang huli ko pong balita kay Mira ay nakapanganak na siya at sila pa rin ni Norman. Sana po ay naibigan niyo po ang aking kwento, Papa Dudut, kahit na medyo malungkot po ang kinahinatnan. Sa ngayon po ay single pa rin po ako at sa totoo lang ay hindi pa rin ganap na nakaka-move on kay Mira at araw-araw kong ipinagdarasal na magkatotoo yung sinabi sa akin ni Mira ang hindi na matakot at ang magkaroon na ng lakas ng loob na magmahal ng muli. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.